kay Attorney Ferdinand Topacio. Hindi raw patitinag si Attorney Ferdinand Topacio sa isinampa sa kanyang reklamong cyber libel ni Senadora Risa Ontiveros. Sabi ni Topacio, hindi rin siya matatahimik o mapipigil sa paglalahad sa taong bayan ng korupsyon umano ng mga taong nasa kapangyarihan. Kabilang si Topacio sa 6 na inireklamo kaugnay ng pagpapakalat umano ng video ni Michael Maurilio o alias Rene, ang saksing iniharap ni Ontiveros sa pagdinig sa Senado. Sa isang video, sinabi ni Maurilio na binayaran umano siya para siraan. Ayan, Senator Risa, pinapalabas din ng GMA yung video nitong si alias Rene. Bakit mga vlogger lang ang tinabla mo? Bakit yung mga malalaking network, hindi mo kinasuhan? Yan ang problema natin, Sen Risa, Pinipili mo lang kung sino babanatan mo. Kaya hindi naniniwala ang ating mga kababayan pagka sinasabi mong integridad ng Senado ang iyong pinangangalagaan dyan sa pagsasampa mo ng kaso na yan. Di ba? Hindi ko naniniwala ang ating mga kababayan. Itong video na to, pinapanood natin to sa GMA News. Ngayon, pinalabas ulit, ayan, yung video na yan. Galing kay Pagtanggol Valiente ang video na yan. Nasa GMA. Kung fake news siyang video na yan, nitong si Karine, alias Rene, isa sa mga nagpakalat ang GMA News, isa sa mga nagpalabas sa kanilang mga programa, di ba pinapakalat din nila yung video na yan? Anak ng Petrang Garapata, kaya walang naniniwala sa iyo, Sen Risa. Sa susunod kasi, kung mangkakaso kayo, dapat lahatin nyo. Hindi lang yung mga vlogger na kilalang malapit dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang problema dito kay Sen Risa. Tuloy natin. Sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, at Pastor Apollo Kibuloy, bagay na itinanggi ni Ontiveros. Di ba? Yan ang nga ba sinasabi natin kay Sen Risa. Hindi lang si Banat Bay ang nagpalabas ng video na yan. Marami hong mga network, tayo nga, napanood lang natin yan sa GMA. Nung napanood natin sa GMA, nung nakita natin yung Pagtanggol Valiente, doon natin ginawa na reaction video. Etong hirap dapat hanapin niya lang si alias Rene. Tapos sa usapan. Dito tayo ngayon sa kumpletong sagot nitong si Attorney Ferdinand Topacio dito kay Senator Risa Ontiveros. Panoorin natin mga kababayan. Ako naman, walang problema sa akin yan. Napag-usapan nyo rin yung demanda. Unang-una, di ba sinabi ko nga kay Risa Ontiveros, idemanda mo ko. Bakit ko siya hinamon? Unang-una, totoo naman yung sinasabi ko. Yung sinasabi niyang cyber libel. Totoo naman may video, di ba ka? Correct. At walang malis. Anyway, hindi ko nasasabihin yung depensa ko. Aayaan mo siyang manghula. Number 2, gusto kong i-expose si Risa Ontiveros. Magaling na abogado yan, mga kababayan. Pagka sinabi niya na hindi ko sasabihin ang aking game plan, kailangan na hong maganda nitong si Risa Ontiveros kung ano man ang pinaplano niya. For what she is. Na hindi siya karapat-dapat maging Pangulo sapagkat hindi niya kaya na kinikriticize siya. Si Pangulong Duterte, wala namang idinimanda yun Wala. Na kahit sino for libel. Wala, di ba? Opo, wala. Yung iba dyan, wala naman dinidemanda. Si Sara Duterte, walang dinimanda. At hindi lang mga Duterte, marami naman pong public officials, hindi naman balat sibuyas. Bago, number 2, kengkoy pa tong si Risa. Eto para sabihin ko sa iyo kung gaano ka kengkoy itong taong ito. Di ba? Siya... Pambira talaga itong marahas talagang bumalagbag itong si Atty. Ferdinand Topacio. Kengkoy daw itong si Risa. Kengkoy naman. Kitang-kita naman mga kababayan, di ba? Yung mga galawan niya, kakengkoy-kengkoyan. Paano mo kakasuhan yung isang tao na pinanood niya lang ang news? Di ba riniakan niya lang yung news? Tinanong lang tong si Senator Risa, totoo ba yan? Yung tinuligsa. Siya yung kinriticize namin. Etong sabi niya, nagtago pa sa likuran ng Senado. Mag-isa na lang nga siya ron sa Senado. Eto pa sinabi niya, ayon sa GMA News Online. Sabi ni Risa Ontiveros, and I quote, "Yang video na yan, yung pagkalat niyan, yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan ng vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado.
Ang Senado na nakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Walang senador na papayag dyan. Hindi papayag ang Senado dyan. Unquote. Okay, Risa. Ang daming senador hindi naman nagdidemanda ng libel. Bakit sinama mo yung Senado? Number 2, ikaw ang kinikriticize. Bakit sinama mo yung Senado? Ba't nagtago ka? Oh. Di ba? Paulit-ulit ho tayo dito. Bakit mo kinakaladkad sa Senado yung mga kabalbalan mo na yan? Sa likod ng Senado. Insecure much. Number 3, di ba sinabi mo kay Attorney Reginald Tongol, bakit mo you do not speak for the Senate? Wala naman sinasabi si Attorney Tongol na he is speaking for the Senate. Now, you are speaking for the Senate. Sasabihin mong hindi papayag ang Senado dyan. Wala man naman nagsasabing ibang senador kundi ikaw na hindi sila payag eh. Risa Ontiveros, you also do not speak for the Senate. Bakit yung ayaw mong gawin ng ibang tao, ginagawa mo? Nako, yari na naman si Risa dyan. Yan na nga ubo sinasabi natin. Ganyan ho kasi trip ng ali na yan, di ba? Masyado niya gine-generalize ang Senado. Kesyo pinagtatanggol daw ho niya. Ni isang senador, wala nga siyang kasama nung nagsampa siya ng kaso, di ba? Ganon ho, katinding manloko yang si Risa. Na-reveal na kung anong tunay na pagkatao mo, Risa Ontiveros. Cannot take criticism. Bengatibo ka. Totoo naman may video. Totoo namang may Balat kidnapping sibuyas. case ka dati. Magtitistigo si Jing Paras. Totoo namang may demanda ka dahil dun sa witness tampering sa Farmally. Uulitin ko rito. Wala namang hindi totoo sa sinabi namin. Ngunit hindi mo, sabi nga dun sa A Few Good Men, di ba yung karakter ni Jack Nicholson? You want the truth? You can't handle the truth. Bakit ka ibobotong presidente? Magaling talaga tong si Atty. Ferdy. Palakpakan ho muna natin at sa mga hindi pa ho nakasubscribe dyan, dahil isisegue ho natin ang mabilisan, 44.9% hindi ho nakasubscribe sa mga kasama natin dito sa PH Update na pabalik-balik dito. Hindi pa rin ho nakasubscribe mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Pero yung 55.2% nakasubscribe na. Maraming salamat ho mga kababayan. Subscribe na ho kayo. Presidente, kung ganyan ka. At importante po na tinatalakay yang karakter mo because you are a public figure. Importante dahil gusto mong magpangulo, dapat talagang suriin ang pagkatao mo bilang pangulo. That is why there's freedom of speech. That is why there's freedom of the press. Doon nagkamali yung advisor niya. Ang pinakamagandang mangyayari dito, she will have to testify. Maghaharap kami sa hukuman. Wala sa Senado. Wala. At kung ayaw niya mag-testify, tatawagin ko siya as hostile witness. At sa loob-loob ko habang kami nasa hukuman at ako'y abogado for 33 years. You're in my world now, baby! Nako, yari. Malupit talaga tong si Atty. Ferdy Topacio. You're in my world now, baby. Wala kang parliamentary immunity niyan! Nasa hukuman ka, baby! Attorney, parang nakamana ka kay Attorney Espicio. Mundo ko yan, baby! Kaya nga, parang nahawa ka na. Diba? Ganyan na ganyan si Atty. Respicio, diba? Maras magsalita yan eh. 33 taon ako nasa hukuman, baby! Hindi mo ako pwedeng pakontem dyan, baby! Mga kaibigan, masaya lang po si Attorney. Yan. Dahil maaga siya dumating. Tayo, attorney. Isa kami sa mga nagtulak na kasuhan kayo ni Risa. Yan ang sinasabi ko, di ba? Ako kasi, alam ko na itong si Atty. Ferdy Topacio, isa siya sa makapagbibigay ng hustisya sa lahat ng kabalintonaang ginawa ni Risa. Di ba? Siya ho, kumbaga sa lahat ng kabalbalang ginawa ni Risa, siya ho ang maghahatid sa atin ng hustisya diyan sa korte. You're in my world now, baby. Ika nga nito si Atty. Ay, Ferdy. pumasok sa patibong! Grabe Pumasok sa...
evil Galing, laughter. galing. Ayan. Walang pelikula eh, no? Ayun, no? Ganito. Nakita kita, Tony, dito. Pasensya na. Well, anyway, marami pong nagpapasalamat. Si Risa kasi nga, talaga, oh. Gusto niya talaga ako maging senador, ano? Pinasisikat niya ako. Tony Ferdy, pag tumakbo ka na senador, sige, malamang sa malamang nasa lineup ka ng PDP, susuportahan ka namin. All the way, para meron kasama si Kong Rodante Martin. mahirap yan, Sa mahirap. convention ko. Attorney, mahirap na trabaho yan. Alam mo, parang mas inspirado kung mag-komentaryo pagka Mahirap na naka-Dennis trabaho Antinor yan. Pink ako. Oo, di ba? Yun ang tawag siguro dito sa DWIC. Ayan. The Dennis Antinor Pink. Ay, nako. Anyway, Ayan. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa naging huntahan nitong si Kuya Boy at nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Ipapaliwanag ho dito nitong si Senator Alan Peter Cayetano kung bakit kung bakit hindi kagad natalakay ng Senado yung impeachment na yan nitong si Vice President Sara Duterte. Kasi sinisisi nila Senado kasi yung ibang mga yung mga attack dog nitong si Tamba ng mga network, talagang pinipilit nila yung naratibo na hindi pa nag-uumpisa yung mga senador kampina kay VP Sara. Pakinggan ho natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Game. Doon muna sa point na ang Part one yan, confusion part one. is largely caused by fake news. Pero pwede rin ako Or makonfuse. circumstance din, Kuya Boy. I mean, one factor lang. Kasi remember, Kuya Boy, ilan pa lang ba ang impeachment na umabot sa Senado? Pangatlo pa lang to eh. Di ba? Okay. So, ang US Constitution is 1789. Correct. So, ilang daan taon na. Tayo, 1987, pangatlo pa lang to. So, to be yung tatlong fair, impeachment cases na umabot sa Senado, pangalanan natin, ERAP, for President, di for ba? President. Impeachment case na hindi Corona. natapos. CJ Corona na natapos. Okay. Tapos ngayon, yung kay VP Duterte na nasa Senate. Okay. So, pangatlo pa lang, Kuya Boy. Okay. So, partly lang yung confusion ay doon sa fake news. Partly din dahil nga hindi pa buo lahat ng doktrina natin tungkol dyan eh. In fact, nung yung impeachment kay President Arroyo, impeachment kay President Erap, impeachment kay Ombudsman Gutierrez, Mercedita. maraming umakyat sa Supreme Court ng mga kaso. Okay. So, that's another thing, part ng confusion. At saka ang confusion ang gagaling din sa napakaraming opinion, hindi nanggagaling sa fake news. Nanggagaling sa napakaraming tao na marurunong. Kasi ngayon, free market of ideas tayo, ang dami naming naririnig, ang daming nababasa. So, hindi namin malamang sino bang Yes. aming Yeah, paniniwalaan. but for example, Kuya Boy, diba? Kung idol mo itong dean na to, o Correct. idol mo itong former justice, tapos sinabi niyang, unconstitutional yan, hindi ka naman abogado. De lahat na kayo nagsasabing unconstitutional At kung yun. saan ang leanings mo. Nasaan ang leanings mo? Oo. Di ba? So, tapos sasabihin niya, hold them accountable. Pag dinismiss yan, you're not holding her accountable. Okay. So, uulitin mo na yon. That's why nga, hindi ko pinapakiusapan yung madlang public. Di ba? Because nga, they also get their information from the legal luminaries. Di ba? So, halimbawa, pagka may sinabi akong off topic on tangent about artista, about networks, and you tell me, de Alan, ganito kasi yan. Kuya Boy, ikaw pinaniniwalaan ko sa ganyan eh. Oo. Di ba? Or kung sino man ang barkada ko dyan sa showbiz. So, uulitin ko ngayon. Kung tama, okay. Kung mali, so that's why it gets confusing. Remember, Kuya Boy, we haven't had an impeachment na final mo not only on the last day of the session nung Senado, but also in the middle of an election. Alam mo, sa ordinaryong kaso sa US, di ba? Kasi jury yan. And we're more like a jury than judges. No, why do I say that? Sa Pilipinas kasi, single judge yan eh. MTC, RTC, isang judge. Pagdating mo sa Court of Appeals and then sa Supreme Court, mas marami yan, 3, 5. Unless mag-en bank ka, 15 yan. But kami 23, may abogado, meron hindi abogado. So we're more like a jury. And sa jury sa Amerika, the judge,
paalalahanin lang sa'yo kung anong batas. And then kapag ka-toxic masyado yung media at saka yung environment, isi-sequester ka, Kuya Boy, di ba? Ilalagay ka lahat sa isang hotel, walang TV, walang dyaryo, ay hindi ka pwede magbasa para hindi ka bias. So can you imagine, Kuya Boy, i-impeachment ka, gitna ng kampanyahan. Alam naman natin ang Pilipino, pag 3 years before, pag midterm, ang iniisip na 2028. O alam naman natin nung inaresto at dinala sa Hague ang dating Pangulo, lalong naging emotional na ngayon. So after that, and then may impeachment, so naghalo-halo talaga, Kuya Boy. So I'm not blaming anyone, I'm just saying, nandito tayo. Okay. Na-mention mo yung final ang articles of impeachment sa Senado February 5 election. Dito nang gagaling yung akusasyon sa Senado na pinatulog ng Senado ang kasong ito ng ilang buwan. Tama. Pero, Kuya Boy, kung ang trabaho ko ay Monday to Friday, pinadala mo sa akin Friday, delay ba pag sinabi kong Monday natin? Correct. Pero dito nang gagaling yun, Alan, diba? Dito nang gagaling na hindi patas yung sinasabing pinatulog ng Senado dahil February 5, nag-eleksyon, kaya naging June 2, napos mo to June 11, dahil nga maraming circumstances ang nangyari from February 5 to June 2 and 11. And I don't blame the idealistic. Na dapat inumpisa niya, etc. Kaagad-agad. But kami sa Senado, we have to be both idealistic at practical. For example, if we started it June 2, hindi rin matatapos, Kuya Boy, ng June 29 eh. Di ba? If you started June 2, mag-i-issue ka ng summons, 10 days. And then sasagot yung kabila, 5 days. And then pag-convene namin after 15 days, ang unang issue pa muna nun, may jurisdiction ba? Kasi sinasabi nga ng side nila, Vice President Duterte, na mahigit isa ang final in 1 year. In 1 year. By that time, issue naman tatawid ba to sa 20? In the meantime, ilan napaka-importanting national legislation, mga bills, na mabibinbin, na hindi... So you needed January 2 to January 10 para pagtuunan ng pansin yung mga nakabinbin na mga bills. Yeah. Yun ang dahilan. To be fair, naging reasonable lahat. Okay. Kasi nga, di ba, dapat sa 11 na kami. Pero nga, ng 9 and 10, nagkaroon na ng mga motion, di ba? But if people were not reasonable on the 10th, hindi namin natapos nung 11th. But that was the intention, Alan, Yes. na pinuspone ng Senado yung June 2 to June 11. Well, clear kasi sa akin, Kuya Boy, na yun yung intention. But, grabe yung reaction ng media at ng maraming tao. na dinidelay. So, nung 9, pumasok ngayon si Senate Minority Leader Coco Pimentel at si Deputy Minority Leader si Sen Risa because nakita nila may ano tayo, may public clamor, meron ano. So ngayon na to, di ba? Okay. But that was more symbolic, Kuya Boy, kasi whether you did it Monday, Tuesday or Wednesday, di ba? That's why nga when I came in to say na ba't na lang natin hindi isole, hindi ko drenowing. Baka on hindsight dapat drenowing ko nilagay ko sa board. But sinabi ko, either way, whether we started on 2, 10, or 11, talagang after SONA talaga ang uupo talaga yung impeachment court. Okay. Ang debate doon ng ibang mga tao ay, basta makita lang namin na you were paying attention to the impeachment, priority nyo ang impeachment case. I think that became very, very emotional. Hindi pwedeng hindi mag-multitask ang Senado. Correct, I understand that. Pero babalikan ko lamang yung ombudsman. So klaro na ang jurisdiksyon ng ombudsman ay hindi sakop ang impeachable officials. Yun ang lumalabas. Tama. Ay, hindi. Kuya Boy, yung kasing Pangulo, siya lang po talaga ang merong immunity from suit. So sa 6 years na nakaupo yan, hindi mo pwede demanda. Okay. In the meantime kasi, may kaso long ago pa to na isang judge kakasuhan, ang sabi ng Supreme Court, hindi muna kasi that interferes with our independence. Admin case muna. Then may binabanggit nga si Chairman Congressman Chua na may cases wherein sinabi pag impeachable, dapat impeach muna. But some law deans disagree with that. Sa US kasi, Kuya Boy, may na-impeach na judge. Kasi sa US, pati federal judges, subject to impeachment. Hindi na-impeach yung judge
Galing ho talaga nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Sarap lang yung pakinggan. Na-convict siya criminally. So imagine impeachable officer and judge, kinasuhan ng criminal case, nasa kulungan na siya, judge pa rin siya. So they had to impeach him pa after. So, but theoretically, as you say, President Nixon, di ba, nung palapit ng impeachment, nag-resign na lang. Tapos pinardon siya. Sa atin, nangyari na rin yon, di ba, na i-impeach, nag-resign, hindi na lang tinuloy yung impeachment. So, yun ang sinasabi ko, Kuya Boy, na bata pa yung jurisdiction din dito Kasi ako nandun na ako sa leaning ng except for the Supreme Court, the judges, pwede mong kasuhan criminally Kasi nga, wala naman siyang immunity from suit Kung sasabihin mong kailangan matapos, for example, ang COA, yung mga constitutional officers, COMELEC, di ba? So you mean kung 7 years sila, nag-commit sila ng crime ng first year, na malinaw, let's say, graft and corruption, you mean hindi ko sila pwedeng kasuhan unless ma-impeach muna? For me, Bilang ombudsman. Yun yung opinion ko as a lawyer, as Alan Cayetano. But again nga, kasi yung jurisprudence, it could apply to everyone or it could apply lang to a certain group of impeachable officers. Kasi may mga katanungan din na bakit why do a preliminary investigation? Ombudsman pa rin ako. Nag-convene ang Senado na impeachment court. Magkaiba kasi, Kuya Boy, at saka wala naman double But it jeopardy makes sense doon. to you. Yeah. Okay. No, wag na, kasi nga emotional dahil we're talking about the Vice President who many people believe is the leading candidate for 2028 for President. And then, of course, because of the arrest of her father, former President Duterte. But let's talk about simple impeachable officer. Okay. What if a COMELEC official, red-handed, at nangyari to dati, di ba? Nagkabayaran dun sa machines. Lumabas lahat ng cheque. Nagkaroon ng star witness na sinabi, nandun ako mismo nung binigay yung pera. Etong machines na to, pwedeng dayain. You mean to tell me, kailangan mo pang hintayin yung impeach ng House at itry ng Senate bago mo kasuhan yung official na yon? I may be wrong, kasi it's up to the Supreme Court to decide. But in that case, Kuya Boy, diba, walang emosyon. Parang logic na hihintayin mo pa. Kung yung machines pwede mandaya, paano kung pati congressman at senador dinaya? Congresswoman Laila De Lima raised a point about the ombudsman. Now, while the Senate impeachment trial is happening, what if the ombudsman decides that there is no probable cause and dismisses the case filed in the ombudsman? The former senator was also a former justice secretary. Alam niya naman to Ang problema nga, inuuna niya yung politika no? So, first of all, alam naman niya hindi tayo bound by what the ombudsman says. So, the ombudsman can say walang probable cause as far as anti-graft and corruption laws. But we can say sa impeachment court, she's guilty. If we find her guilty, and then yung penalty not only of removal, but pwede nang hindi tumakbo, di ba? On the other hand kasi, for example, sinabi ng ombudsman, may probable cause. Then people will say, see, she's being held accountable. Ang problema nun, Kuya Boy, matagal yun. Abot pa ng Supreme Court. Pwede siyang tumakbo sa 2028. That's why nga, yung ilang political groups, mas gusto nila impeachment kasi mapagbabawal si VP Sara from running in 2028. Okay, I get that. So, hiwalay. Magkaiba ang ombudsman at saka ang impeachment court, the Senate as an impeachment As far court. as kami, we're concerned, in the Hindi other makakaapekto yun. impeachment cases that we were, kung gumalaw ang DOJ o ang ombudsman, baka nga hindi na kami nag-file ng impeachment. The reality is nga, Kuya Boy, sa Pilipinas, after the impeachment, ma-remove yung official. Wala nang naghahabol sa kanya. Okay. Unlike kapag ikaw ay nakasuhan sa korte o sa ombudsman, hanggang matapos ang korte. Hanggang matapos ko sa Sandigan Bayan man yan or sa RTC hanggang sa Supreme Court, hahabulin ka. Pero ang experience ko sa impeachment court, di ba? So, nung natanggal si President Erap, hinabol pa ba ng impeachment court ang Senado? O, nung natanggal si CJ Corona, di ba? Pinasa na yan sa korte. Having said that, it's emotional nga, Kuya Boy, because it's part of the developing
political alignments for 2028. Okay. Marami pang mga issues na nakapaligid dito sa issue ng ombudsman, but Ombudsman Martires has answered a lot of those questions. And we're not going to go there because it's not... Yun lang ang emphasis ko na hindi naman pwedeng pag mabilis yung ombudsman, galit tayo. Pag mabagal, galit din tayo. So, tayo naman ang lawmakers eh. O baka dapat baguhin natin ang batas at bigyan yung ombudsman ng time period. Pero to be fair to ombudsman, it's not perfect. I haven't reviewed all of his record. Pero I've seen cases where tinitira siya, ang tagal nito, tapos sinabi niya. Ngayon naman na mabilis, galit din. At saka meron din mga lumabas sa mga balita na yung complaint walang pumirma. Sinabi naman ng ombudsman, dumaan yan sa Secretary General, and all these points. But let's go to one of the most controversial statements of the Senate President na talagang pinag-usapan. Sabi niya, the Senate Impeachment Court can dismiss the case. Ito na yung, kanina you were starting to talk about it. Yes. Can dismiss the case. Ano ba ang ibig sabihin noon? Okay. So, Kuya Boy, pag nag-file ka ng kaso sa kahit anong korte, ang unang titignan dyan ay yung jurisdiction. And to not be very technical about it, it's simple. The authority or the lack of authority to try the case. Di ba? So, for example, kinasuhan mo ako sa MTC, pero ang jurisdiction sa RTC, i-dismiss ng MTC yan. Kinasuhan mo ako sa ombudsman, pero hindi ako covered ng ombudsman dahil private businessman ako at wala akong dealing sa gobyerno, i-dismiss ng ombudsman yan. Di ba? Correct. So, sa Supreme Court, meron sila tinatawag na prohibited pleadings. Di ba? So, may mga sinasabi ko anong prohibited, o whether motion niya or pleadings, di ba? Ang prohibition mo lang sa Senado, yung lang nakalagay sa konstitusyon. So, for example, hindi kami pwede mag-impeach ng hindi impeachable officer. Di ba? But yun lang ang limitation. Then, sa rules namin. So, ang dalas ko marinig ngayon, kung wala sa rules nyo, hindi nyo pwedeng gawin. Hindi kami pwede mag-CR. Wala sa rules namin na pwede kang tumayo tapos pwede ka mag-CR Oh. So, pero pwede mong... So, but to go to the main point, Kuya Boy, no? We should not dismiss outrightly unless it's a question of grave violation of the Constitution. Di ba? So, kasi ang nabenta kasi nung ibang advocates ng hindi nyo man lang titignan yung ebidensya, i-dismiss nyo na. Okay? That's always the case if you question the jurisdiction. Di ba? So when you go to the ICC, kay President Duterte, ano ba unang question ng abogado ni President Duterte? Hindi ba tinanong niya, you have no jurisdiction over us kasi umalis na kami. Wala pang ebidensya ang pinapakita doon. Wala pa. Okay. Pero nagsabi yung korte, sandali lang, may jurisdiction. So the court should not acquit or convict you without looking at the evidence. Klaro yun, Kuya Boy. Paano ka naman magsasabing guilty or not guilty kung hindi mo pa tinitingnan yung ebidensya? Pero yung jurisdiction, yung i-dismiss mo kasi tingin mo may problema. But either way kasi, Kuya Boy, tingin ko dito kung hindi namin i-dismiss, questionin yan sa Supreme Court whether na-violate yung more than one. If the Supreme Court, One-year ban. If the Supreme Court doesn't decide, tuloy-tuloy lang kami. Kung walang TRO, tuloy-tuloy lang kami. But if we do decide na sandali lang, may violation to nung one-year ban, therefore, hindi dapat umabot sa amin ito, ang mangyayari nito, I'm sure, tutuloy sa Supreme Is Court. that where the Senate President was coming from? No. Yung sinabi niya that the impeachment court can actually dismiss the Kasi, case. Kuya Boy, may halo na to ng ng intriga kay Senate President of how he handles the impeachment court. Kasi may nagsasabi, ang pinanggalingan nito, yung sinabi nila na dapat in-overrule niya si Senator Bato nung sinabi niyang, I will move to dismiss. Okay. But, Kuya Boy, if the Senate President said na, you're out of order, and then he appealed. So, sinabi ni Senator Bato, okay, tell me where in the rules na nakalagay dyan na hindi kami pwede mag-move dahil mali, walang jurisdiction or dahil nga na yung ban. Sabihin mo may cite pa rin si Senate President. Senator Bato can appeal. Magbobotohan yun ngayon. Alam ko yan, Kuya Boy, kasi ako yung unang
inappeal yung sinabi ni Senate President Enrile sa case ni CJ Corona. I disagreed kung sino pwedeng isupina o hindi. Inoverrule niya ako, I appeal. Kaya nagbotohan. No? So, ang point, Kuya Boy, kung nagbotohan, sino susundin namin? Yung minority o yung majority? Di ba? So, kung sasabihin ni Cheese, 15 kayo or 13 kayo na bumoto to dismiss, tuloy pa rin kami. O 10 lang kami. Pwede ba yon? And then, to convict, you need 16. So, there are real considerations in all of this. The Senate President has never said, let's dismiss it. No. I wanna understand that. Kung halimbawa, nung nag-motion si Senator Bato na i-dismiss, pwede pala yon na halimbawa, 12 bumoto na, o i-dismiss natin, pwede pa rin yung natitirang mga senador? Hindi pwede. Hindi na pwede. I mean, Dismiss na yun. That's what I'm saying, Kuya Boy, Oo. na throughout history, sometimes tama yung minority. Pero majority rule eh. Okay. Di ba? So, sa ordinaryong korte, Kuya Boy, pag nag-disagree, so for example, no, sa Court of Appeals, di ba, kung hindi sila unanimous 3, magdadagdag kang 2, may 5. Sa ordinaryong korte, kapag ka yung judge sinabi, inhibit mo yan, papalitan yon. O, sa atin ngayon, sinabi, si ganitong 2 senador, pumunta dun sa activity, nandun si VP Sara, inhibit. Assuming, Kuya Boy, nag-inhibit sila. Yung boto na yun is for Sara. Kasi pag every time mag-inhibit ka, ang natanggal mo lang sa kanila, makapagsalita sila sa korte at makaboto sa motion. Pero, counted na yun as an acquittal. Kasi you need 16 to convict eh. So, every single one na mawala, para ka na rin bumoto to acquit. O, so, paano kung bumawi naman ngayon yung mga senador na sumama kay VP Sara sa isang activity? O, sandali lang. Prosecutor, dun kay Senator Risa nag-oath eh. O, hindi ba bias din yan? Dapat mag-inhibit din yan. Mauubos kami sa korte. Correct. Diba? Tama. So, that's oh. kaya Wala sinasabi yun. Balikan ko lamang yung sinabi ni SP Cheese Escudero na we can dismiss. Ang kinakapitan kasi ng kanyang mga kritiko ay hindi lang sinasabi ng konstitusyon. Ang sinasabi ng konstitusyon, ang trabaho ng Senado as an impeachment court is to try and decide. Yes. But not to dismiss. Always part of the trial is to determine kung may jurisdiction. Okay. So yung jurisdiction na sinasabi natin dito, Alan, ay yung 1 year. Yung 1 year. Ban. So kung ang sasabihin, i-dismiss kasi wala namang ebidensya, we can do it but we shouldn't, ma-overturn kami ng Supreme Court. Okay. So kung ang ginawa ni Senator Bato or any senator, no, I think most of us here believe na pampolitika lang to. I don't even need to see the evidence. We should dismiss. Then, halimbawa, majority dismissed. Then you can go up to the Supreme Court. Hindi mo man lang trinay eh. Di ba? Okay. But for example, Kuya Boy, you said na the person you brought the impeachment case against is not an impeachable officer. So we dismissed it based on jurisdiction. Wala kaming jurisdiction, hindi impeachable officer yan. No? I'm not talking about now the Duterte. If you disagree with me, you go to the Supreme Court. But we can dismiss. So that's why I'm saying na masyadong maselan. So maselan tong issue about yung one year. Kasi Kuya Boy, nangyari na in the past yan. Both sides nangyari na halimbawa yung unang final na mas malakas, meron magfa-file ng kasunod-sunod. Meron din naman makikipag-unahan. Ifa-file niya na yung mahinang kaso dahil sasabihin niya, pagka yan yung una, hindi ka na pwede mag-file. So nagkaroon ng mga changes yan sa rules sa House. So ang naging ng Supreme Court, titignan mo yung many circumstances including not only time. So pag 4 yung nag-file, let's say 4 days, titignan mo dyan yung pagka pinadala sa Justice Committee and what Congress does with it. But in this case kasi, yung information na dumating sa amin, yung unang 3 dumating na impeachment case, hindi pinagalaw. Hindi pinadala sa Speaker's Office, hindi pinadala sa Hindi committee. pinagalaw ng Kongreso. Ng Kongreso. Okay. So that's why, ang sabi ko, i-return kasi I don't want to make my vote based on yung nabasa ko lang sa dyaryo na hindi gumalaw. I want them to certify. I want to certify what did you do with the first, what did you do with the second, what did you do third. I'm not asking them to certify na tama ginawa nila. Of course, sasabihin nila tama. I want them to certify anong ginawa nyo.
then of course, I expect them to say it's constitutional. Kasi based on that, I will make my own judgment na sandali lang, pinaikutan nyo ba yung konstitusyon na pwede pala mag-file ng 3 pero wag mong pagalawin, hihintayin mo yung pang-4. Alan, hindi ba pwedeng Ang tabaho talaga ng